And that is the book of Mark for all of us. Grabe ho itong series natin, ano? It's the good news that there is hope for those who are hopeless. It's the good news that says there is light when there is darkness. That there is transformation when our hearts seem to be hardened. May ginagawa ang Diyos, huwag kang susuko. May inaayos ang Diyos, huwag kang bibigay. May tinuturo ang Diyos, huwag kang magtatampo. And that is why today we will continue our series on the book of Mark. Pinamagatan po natin ang ating message sa umagang ito na ang pagtugon sa message ni Christ at ang magkakaibang puso ng mga tao. In other words, the book of Mark is an invitation for us to understand the heart of God. That the heart of God is actually inviting each one of us, unworthy as we are. Hindi man tayo karapat-dapat. Ang dami mo mong basurang pinagdaanan at gulo sa buhay mo, may Jesus na nagliligtas, nagbabago, nagpapatawad, naglilinis. Kahit pakiramdam mo wala kang pag-asa, there is hope even when we are hopeless. There is light even when it is darkest. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Thank you, Lord. And that is the series for all of us. That's why today we enter into another story. Ang ganda. Chapter 4 introduces to us Jesus' invitation to respond to His message. The message of the kingdom, the message of the good news. Problema, iba-iba daw ho ang pagtugon ng mga tao. Which brings us to our story today. So Jesus began with a story. There was once a farmer who went to the fields to scatter seeds. May isa daw magsasaka. Pumunta sa bukid. Nagtapon. Fum! 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 Nagtapon ng mga binhi. Mga buto. Mga butil. Para magtanim. Fum! Kinakalat niya kung saan-saan. Problema, iba-iba daw nang binabaksakan yung binhi. The seeds fell on different types of soil. And this is the story. Jesus said, yung unang ibang mga binhi, bumaksak dun sa kalye. Some seeds fell along the path. Yung dinadaanan ng mga tao, matigas, tigang, hindi malambot, para kang tinapon sa kalsada yung mga binhi. And so, the seed fell on those, so walang ugat, hindi maka-germinate, yung mga seed hindi magkaugat. Wala, tuyo, tigang, matigas. The birds came, took the seeds. Boom, wala na. Ubus. So yung mga ibon masaya, wow, pare, mukbang, eat all you can, ang dami ditong merienda natin. Wow, tiba-tiba yung mga ibon. Ubus yung binhi na napunta along the path. And Jesus went on and He said, but some seeds fell on a rocky soil. Pumunta naman sa may lupa, pero yung lupa mabato. Pero basa. So yung bato may konting lupa, may konting tubig. And the seeds fell on this rocky soil and the seeds germinated, the roots went out. Problema, mababaw. Hindi lumalim, so hindi lumago. Umaraw. The sun scorched the rocks. The seeds dried up. Patay yung halaman. Hindi lumago, hindi namunga. Natuyot. And then Jesus went on, He said, but there's a third type of soil. This time, it's the soil filled with thorns. Ito daw yung matinik na lupa. Bumaksak doon yung mga binhi, the seeds fell, they germinated, the roots came out. It was deep. And the plant grew. Problema, napapalibutan ng mga tinik. Ang daming damo. Nasasakal, nasusulasok daw yung halaman kasi napapalibutan ng mga tinik. Thorny soil. And then Jesus said, He went on, but there's a fourth type of soil. Mayroong pang-apat.
Ito naman yung mga binhi na punta sa lupang binungkal. Pag binungkal daw, cultivated soil, tinanggal na yung mga damo, tinanggal na yung mga toxic weeds, tinanggal na yung mga thorns, tinanggal na yung mga bato, wala nang bato. The seed fell, the roots were deep, the plants grew up, and they were fruitful. Namunga! Nagkaroon ng ani. Ito ngayon ang kwento. Sabi ni Jesus, the seed, and he said, the sower represents the one who sows the word of God. Yung mga nagpipreach ng tungkol kay Jesus. Yung kapitbahay mo na bina-Bible study ka. Yung pastor mo na tinuturuan ka. Yung life group leader mo na ginagabayan ka tungkol sa Diyos. The sower represents the one who sows the word of God. And then he said, the field represents those who hear the word of God. Tayo na nakikinig. Tayo na umaattend ng church. Tayo na umaattend ng life group. Tayo na may Bible study sa opisina. Tayo na merong spiritual gathering sa ating mga kapitbahay. The field. But the seed, he said, represents the word of God. This is the message of Jesus. The good news. Yan. The seed. And then he said, the soil represents the heart of the hearers. Yung nakikinig. Their willingness to listen and their various responses to the word of God. Ang ganda! Parang sinasabi ni Jesus sa madaling salita. Maganda yung salita. The word is good. The seed is good. The sowers are excellent. Ang ganda ng pagtuturo. Ang ganda ng tinuturo. Problema, yung puso iba-iba. Meron daw mga nakikinig. Iba-iba ng pagtugon at iba-iba ng pagtanggap. Some of the hearers in this crowd, when they hear the word of God, when the message of God is being preached, when the truth is being proclaimed, some of you will respond differently and some of you will say, wow! Woohoo! Thank you, Lord! May tinuturo ka sa akin. You're changing me, you're teaching me, Lord, you're guiding me. Thank you, thank you. Umiiyak pa, Panginoon, grabe. Salamat po. Ayan. But some of you, it's the same message, it's the same word, it's the same preacher, same preaching. Pero ang response, ba yan si Pastor Mike? Tagal naman, kakainis naman to ah. Ha? Naantok na ako ha. Jesus said, the seeds are good, but the hearts are different. Bakit pa ganun, Pastor Mike? So today we'll talk about that. Oo nga, bakit nga iba-iba tayo ng pagtugon? Bakit nga iba-iba ng puso ang mga tao? Iisa ang mensahe, iba-iba ng pagtanggap. Oh! So, today we'll talk about that. The Word of God is not for information, but for transformation. Ang ganda nito. Kasi maraming may alam sa Bible, pero ang layo ng buhay sa Bible. Woo! Yung ibang kapal-kapal ng Bible, pero kakapal din ang mukha. Wala daw yan sa information, download Pero sa transformation ng buhay, nababago ba ang buhay mo? Can you tap your seatmate? Parang ikaw yun ah. Dali, sabihin nyo. Joke lang ako. The heart that merely acquires truth leads only to fruitless knowledge. But the heart that applies truth leads to flourishing wisdom. Today we'll talk about 4 beautiful truths about this story of the soil, the 4 different soil. Number 1, we will learn that the hard heart removes the message of Christ. Pag matigas ang puso, tumatalbog yung message ni Jesus. The shallow heart resists the message of Christ. Kapag mababaw ang puso, madaling matuyot yung salita ng Diyos.
The divided heart restricts the message of Christ, but the fruitful heart receives the message of Christ. Ayan ho ang pag-uusapan natin. The different responses to the message of Jesus. Ito ho yung una. The hard heart removes the message of Christ. So, the Bible says, the farmer plants seed by taking God's word to others. The seed fell on the footpath. It represents those who hear the message only to have Satan come at once and take it away. Ibang klase ito Ganito yun. Ang magsasaka ang nag-share ng salita ng Diyos. Katulad ng mga tao, ang mga seeds na nalaglag sa daan. Pero pagkarinig pa lang nila ng mensahe, inaagaw din ito agad ni Satan sa kanila. Ibang klase ano? Ano ba, Pastor Mike, yung itsura ng puso na parang nasa daanan? Ito daw yung mga puso na walang interes sa Diyos. Nagsimba lang, umattend lang ng Bible study dahil napilitan o dahil kailangan o dahil wala lang. So yung puso, matigas pa. Hindi pa nabungkal. Kumbaga, pasok dito sa tenga, labas sa kabila yung Word of God. Tumatalbog, hindi nagkakaugat. In other words, di ko kailangan ng Diyos. Dami kong pera. I have everything I need. I don't need God. Yun ang medyo tigas. Ayaw makinig. So, hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng Bible. Ang sarap kaya ng mga kasalanan ko. Ang sarap kaya ng mga bisyo ko. Huwag mo nga akong pakikialaman. Nako. So, when they hear the Word of God, it's closed. Nakakandado. Tinapon yung password. Ano ba password niyo ng puso ko? Wala makakapasok. Ayan. So yung salita ng Diyos, imbis na magkaugat, matanim, lumago at magkabunga, makita sa buhay, magabayan ang buhay, wala. Kaya umaatin sa church, ang tagal na sa church, simba ng simba. Pero parang walang pagbabago sa buhay. Parang hindi naman lumalago. Parang ganun pa rin. Parang walang epekto sa kanya yung simbahan. Ayan. Hello. Can you tap your seatmate? Parang ikaw yun Sabi mo, joke lang. Pastor Mike, bakit nga ba ganoon? All of us have a moment in our lives that we are like that. Many of us in our journey, we become that. Hardened hearts. The soil along the path. Bakit ba nagkakaganoon? Kasi some of us, while all of us are equally starving for God, all of us are equally sinful and needing God's grace, not all of us are equally wounded. Magkakaiba tayo ng sugat. Some of us grew up with a lot of disappointments in life. Yung bang, nung simula mabait ka pero inabuso kabaitan mo, pinagsamantalahan yung kabaitan mo, sinaktan ka, iniskam ka, niloko ka, parang tumitigas. So ngayon, humingi ng tulong, naku, scam yan. Or may nagmamagandang loob sa'yo, may gusto tumulong sa'yo, naku, may agenda yan. Suspicious ka na, you are now pessimistic, and you are now more guarded. Pag mayroong pumupuri sa'yo, wow, galing mo naman. Magkano kailangan mo? Ang pogi mo, ang ganda mo naman. Magkano kailangan mo? Binobola mo pa ako, The heart is guarded with thick walls. Kasi ayaw mo nang masaktan. Na-in love ka. Sinaktan ang puso mo, dinikdik ng martilyo. Nilagyan ng ajinomoto, pinakain sa aso. Pinagpalit ka sa tall, dark, and darker. Ayaw ko na! Tigas ng puso. Ayaw ko na magmahal. Ayaw ko na magtiwala. Ayaw ko nang umasa. Ang daming paasa. Pagdating kay Lord, may tampo. Our disappointments with it. Lord, pray ako ng pray. Wala ka namang ginawa. Namatay pa rin yung mahal ko. Lord, dasal ako na dasal. Simba ako ng simba, nagka-cancer yung anak ko. Lord, tiwala ako ng tiwala sa'yo. Baksak negosyo ko. Ano ka ba? Ayoko na. Boom. The hardened heart.
Kaya kahit anong word of God, mag-word of God kayong mag-isa nyo. Galit. Tigas. The soil along the path. Pagbaksak daw ng binhi, the word of God, boom, talbog. Satan comes, takes it away. Pag uwi sa bahay, anong message ni pastor? Bigla na brain dead eh. Naalala ko yung joke eh. Naalala ko may siopaw sa church eh. Naalala ko may kape eh. Pero hindi ko maalala yung message ah. Boom! Inagaw! Satan takes it away. Hindi na tanim eh. Naalala ko yung joke ni Pastor Mike eh. Pero hindi ko maalala ko ano na nga verse yun? Ano nga passage yun? Ayan. It's because we have a lot of pain and disappointment in life. A lot of suffering we went through. The heart became guarded and hardened and hostile and apathetic and indifferent. Hindi ka na marunong maawa, hindi ka na marunong magpatawad, hindi ka na marunong magmahal, hindi ka na marunong magtiwala. Hindi ka na marunong umasa. Lord, ayoko na. Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Nilalaglag mo ko. Yeah, so disappointments with God makes our hearts hardened to the Word of God. It leads to a calloused heart. So, sometimes in our journey, we become that. Nagtatampo ka sa Diyos. Kaya tumitigas. So everybody was weeping, Lord, thank you, Lord. You have spoken to me, ikaw. Alam ko na yan. Tigas ng puso. So the pastor says, let's all stand up and praise the Lord and clap. Galit. Hello? So Jesus said, that's the first type of response. Some people, may pinaguhugutan, may pinagdadaanan. Malayo sa Diyos. Tigas. Di nakikinig. So it takes the grace of God, it takes the power of God to heal us, to soften us, para maging bukas ulit tayo sa mga pagtuturo ng Diyos. Kaya minsan, dapat daw ganun yung ating mga prayer. Lord, tigas na ng puso ko. Di na ako nakikinig sa'yo. Please, Lord, soften my heart. Yan, that's the prayer that allows us to have a cultivated heart. Ito naman yung pangalawa. Jesus said, the shallow heart resists the message of Christ. Medyo, ito, nagkaugat yung salita ng Diyos, pero madaling natuyot. The Bible says, the seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. Woohoo! Yes! Yes, ang ganda! Thank you, Lord! May sinasabi ka. But since they don't have deep roots, mababaw nga eh. They don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Ay grabe, marami sa atin din ganito Yung ibang tao, sabi ni Jesus, katulad sila ng mga seeds na napunta sa mabatong lugar. Sila yung mga taong excited na tinanggap ang mensahe. Kaya lang, hindi tumatalab at hindi nagtatagal ang mensahe sa puso nila. Kaya pag dumating na ang mga paghihirap at pagsubok dahil sa mensahe, sumusuko sila agad. Ito daw yung mga tao na who hears the message of Jesus, who hears the good news, who hears the word of God, so excited and they appreciate it and they were so on fire. Lord, thank you, thank you. Woohoo! After 6 months, nagka-cancer yung isang mahal niya sa buhay, natanggal siya sa trabaho dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Biglang inaaway na siya ng mahal niya dahil sa kanyang love for God. Iniinsulta na siya ng mga kaopisina niya dahil sa Bible. Biglang, parang ayoko na yata. Ang hirap palang sumunod kay Jesus. Nung buhay ko, hindi ko pa kilala si Jesus. Ang ganda. Ngayon, parang gumulo. Mas dumoble yata problema ko.
Mas dumami yata ang tukso. Parang ayoko na yata. So, the Bible says, when the problems of life came, when persecution came, they dried up, they gave up. Sumuko. Ayawan na. Atrasan na yata. Mabilis lumago, mabilis ma-in love kay Lord, mag-serve kay Lord, pero mababaw. Kaya pagdating ng mga gulo at pagsubok sa buhay, madaling sumuko, madaling magtampo. So the rocky ground, the rocky soil represents the shallow hearts. Those people who have heard God's word responded excitedly, emotionally, but their hearts were not truly transformed and deeply rooted. So kahit na initially excited sila, beneath the surface, medyo fragile, handled with care. So ito yung, wow, kakabless dito, grabe. Hindi nakamayan ni Pastor Mike. Nagtampo, naku, hindi ako hinamayan ha. Hindi na ako babalik sa church na ito. Ayan. Babaw. Hello? Parang galit na kayo sa akin ha. Kalabitin mo yung katabi mo. Parang ikaw ba yun? Di ba? Shallow hearts, the Bible says. Their joy for God's word was easily replaced by surrender, giving up. Parang ayoko na, hirap pala maging Christian. Sakit pala maging Christian. Parang ayoko na maging Christian. Ayun. Mas madaming problema, mas maraming pagsubok, mas maraming krus na papasanin. Balik na lang ako sa bisyo ko, balik na lang ako sa kabit ko, balik na lang ako sa dati kong buhay. Parang mas simple buhay noon eh. Ngayon, complicated eh. Ayan, ang daming gera na harapin, ang daming pagsubok na susuungin. So Jesus said, some people are like that. They respond that way. Ito naman yung pangatlo. The third type of soil, Jesus said, is the divided heart. Daming iniisip. Parang, si Lord tsaka pera ko, si Lord tsaka yung kabit, si Lord tsaka bisyo ko. Ang dami. Divided heart. They restrict the message of Christ. They receive the message, they follow God, but they're scattered all over the place. The Bible says, the seed that fell among the thorns represents others who hear God's word, but all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things. So no fruit is produced. Ganda na sana eh. Kaya lang, dami mong gusto ah. Yung ibang pang mga tao, para silang mga seeds na napunta sa mga matitinik na halaman. Sila yung mga taong nakakarinig ng mensahe, pero dahil sa mga worries ng buhay, sa sobrang pagmamahal sa kayamanan, at dahil sa mga pagnanasa nila sa ibang bagay, nasakal yung mensahe at hindi nagbunga. That means, may mga tao daw na mahal mo naman si Lord, gusto mo naman sumunod kay Lord, kaya lang, dami mong gusto. Hindi mo mabitaw-bitawan yung, Lord, pwede ba, mahal kita, mahal ko rin yung pera ko. Pwede ba, Lord, mahal kita, pero mahal ko pa rin yung bisyo ko. Lord, pero mahal kita, pero mahal ko rin yung kasalanan ko. The divided heart. Parang ano ba talaga? Sino ba talaga pipiliin mo? Sino ba talaga ang mahal mo? Ayan. And that is why, the Bible says, they are like surrounded by thorns. In the word of God, the seed of God, the message of God, is being choked, nasasakal. Hindi lumalago, puro lason ang nakapaligid. Hindi healthy yung soil. The heart is polluted, and the heart is toxic, and the heart is thorny. It represents a divided heart. Those who are double-minded. Rather than one love for Jesus, their hearts have many love. They're captivated by the lure of the world, the lure of wealth, the lure of pleasure, the lure of things in this world. So yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi magbunga sa buhay nila. Kasi yung isang paa nasa Panginoon, yung isang paa nasa mundo. And so when we live that way, Jesus said, hindi ka magbubunga. Tagal-tagal na sa church. Walang pagbabago. Hindi lumalalim.
And many times, it's because the heart has hidden love for pleasure and for sin and for the world and for wealth. Teka muna, Pastor Mike, masama ba yumaman? Hindi. Masama bang, Lord, na mag-pray na, Lord, i-bless mo naman ako, bagong kotse, bagong bahay, bagong negosyo, bagong relo, bagong kumikita Lazada, tsaka Shopee sa'yo. Pwede ba yung Pastor Mike? Pwede. Because money is not the root of evil. It's the love of money. Kasi blessing ni Lord yan eh. Di ba? Pagka nga may bago tayong kotse, wow, blessing ni Lord, let's pray. May bago kang, di ba? May bago kang baby, may bago kang asawa, may bago kang business, Lord, blessing. May bago kang relos, may bago kang sapatos, Lord, blessing. May bago kang diploma, may bago kang medal, may bagong championship, bagong trophy. Thank you, Lord, for the blessing. The problem is when the blessing becomes God, when the blessing replaces the throne of God in your heart, it becomes a curse. Yung pagpapala, nagiging sumpa, pag iyon ang naging Diyos ng buhay mo. Pag iniwan niya ako, wala nang kwenta buhay, tatalon ako. Pare, tatalon ako. The God was replaced by someone. Naubos ang pera sa bangko. Lord, di ko na kaya mabuhay. Wala na yung aking... Yan. But when God is your God, money goes, beauty goes, health goes, people go. You're solidly rooted in deep, deep treasure in Jesus. Walang pwedeng ibigay ang pera. Natutumbasan ang pagmamahal ni Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Woo! And that's the invitation. A heart undivided. Lord, ikaw lang. May pera o wala, masaya ako. May bahay o wala, may kotse o wala, may mahal o wala. Iwan man nila ako, silang lahat. Basta ikaw kasama ko, I'll be okay. And that's the walk of the Christian life. Of course, we thank God for whatever He gives us. We become stewards of whatever He blesses us with. But they cannot replace God. Ito ho yung puso na tinuturo ni Jesus. The heart undivided. Hindi yung ang dami mong sinasamba. Ayan. Ito man yung pang-apat. The fourth type of heart is the fruitful heart. And this fruitful heart, Jesus says, receives the message of Christ and it flourishes. Ang galing ano? Jesus said, and the seed that fell on good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest. Daming bunga. 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Ang galing ano? Pero may ibang mga tao daw, sabi ni Jesus, na parang mga seeds na napunta sa matabang lupa. Nakakarinig sila ng mensahe at tinatanggap nila ito, kaya nagbubunga sila ng marami. Merong 30 ang bunga, merong 60 ang bunga, at meron ding 100 ang bunga. And this is the soil, the type of heart, the good soil that Jesus wants for all of us. Our response to the gospel. How do we have fruitful soil? Paano ba nangyayari, Pastor Mike, na yung ating mga puso ay parang binungkal na lupa? Wala na yung mga bato. Wala na yung mga tinik. Pinatawad ko na lahat ng mga nanakit sa akin. Wala na yung mga malalaswa at mga basura noon. Binatawan ko na, Lord, yung mga bisyo ko para hindi masulasok at masakal ang mga salita mo sa aking buhay. How does that happen? Well, you need healing in your life. You need mentors, disciplers to guide you. Meron ho mga nagturo sa akin, meron gumabay sa akin. Kasi katulad ho ng marami sa inyo, ang puso ko ho, para ho ako yung pusong sa matinik. Dami ko hong galit. It's an angry heart. It's a selfish heart. It's a wounded heart. Dami ko hong sugat. So
So somebody mentored me and discipled me and taught me how to forgive. Boom. Umiiyak ho ako. People who abused me, people who have wounded me, people who betrayed me, isa-isa ho ko. Lord, pinapatawad ko na. Sakit Lord, pinapatawad ko na. And the heart becomes good. Fruitful. Hindi na tumatalbog yung salita ng Diyos. And then, so those are the thorns. The resentments. Lord, kailangan ko patawarin tong mokong na to. Pero Lord, di ba? Di ako gaganti. The heart is cultivated. It becomes good. And then the stones. Yung mga bisyo ko, Lord, boom, pinibigay ko sa iyo. Yung mga paborito kong kasalanan, Lord, tanggalin mo, baklasin mo. Lord, yung yabang ko, yung mga bato, the rocks in our lives. Kaya hindi lumalalim yung salita ng Diyos kasi meron pa rin tayong mga yabang at mga bisyo at mga kinakapitang mga kasalanan at basura na ang sarap. Pero puro bato. You need mentors for that. I need coaches to teach me how to replace ugly, garbage habits with good habits and righteous habits. You need mentors to teach you how to live for God, to follow God, to obey God. Amen? May mentor ka ba? May discipler ka ba? May life group ka ba that guides you, teaches you, that allows you to heal and transform and grow and deepen in your faith? Yun ang good soil. In my case, like many of you as well, yun ang unang mga binabaklas ng Diyos. Lahat ng mga sugat, lahat ng kailangan patawarin, lahat ng kailangan bitawan, lahat ng mga masasarap pero hindi nakakalugod sa Diyos. Lord. So that the heart becomes good and fruitful. Yung binubungkal, matabang lupa. Every time you hear the word of God, boom, Lord, thank you. Thank you, Lord. Hindi ka na naghihika. Love ko na yan. And that is the word of God for us today. Jesus is telling us that there are different stages in our journey. But by the grace of God, sometimes you are hard soil. Sometimes you are thorny soil. But He is inviting us to a journey towards becoming good soil. Minsan daw yung buhay natin, tigas-tigas. Kahit anong basa mo ng Bible, kahit anong kinig mo ng mensahe ng salita ng Diyos, wala. Pero may ginagawa si Lord, dahan-dahan, binubungkal. Napapansin ng mga anak mo, Mami, hindi ka na nagmumura. Ano nangyari sa'yo? Daddy, hindi ka na nagmumura habang nagdadrive. Nakasyabo ka ba? Ano ba? Ba't ang bait-bait mo? Kikita ng mga empleyado mo, Boss, si boss. Lasing yata, bakit ang bait ngayon? Yung mga kapitbahay mo, hinahanap na yung away ninyo, mag-asawa. Kumakatok! Pare! Ang tahimik nyo dyan Naninibago kami, ang tahimik nyo, araw-araw, puro binibilang namin lahat ng basag na pinggan at kumakalabog na pinto dahil sa away ninyo mag-asawa. Ba't ang tahimik nyo? Buhay pa ba kayo? Ano nangyari? Hindi, okay lang kami. We're good. God is doing something beautiful in our marriage. Ibalik nyo, namimiss namin parang telenovela, nasusundan namin yung away nyo araw-araw nakakamiss Yung next episode. Hindi na kami nag-aaway. Hello. The work of flourishing and the work of transformation where we bear fruit. Nakikita yung bunga, nakikita si Jesus, nakikita yung pag-ibig ng Diyos, nakikita yung pagpapakumbaba, pagpapatawad, kahinahunan. Nakikita ng anak mo, Daddy, ibang klase ka mag-drive. Pinagbibigyan mo na lahat. Late na nga ako Pinagbigyan mo lahat Hindi ka na magganyan Wow! So today we talked about this. The Word of God is not for information, but for transformation. Woohoo! Yes! That the heart that merely acquires truth leads only to fruitless knowledge. Hindi yan paramihan ng alam sa Bible. Palaliman ng pagbunga ng Bible sa buhay natin.
The heart that applies truth leads to flourishing wisdom. Thank you, Lord. Praise God. Today we talked about 4 types of response to the message of Jesus Christ. To the good news, to the Word of God. Una daw, meron daw minsan sa buhay natin, hardened heart pa tayo. But God is moving and working. The Holy Spirit is softening our hard hearts. Minsan daw, tayo naman ay shallow heart. Kumbaga, natihinig tayo na natin ang salita ng Diyos, pero madaling matuyo. When troubles come, when problems come, ayoko na. But God is helping us. His grace is sufficient when we are weak. The divided heart, minsan tayo naman yung, Lord, mahal naman talaga kita pero mahal ko pa rin siya Mahal naman talaga kita pero mahal ko pa rin ito Lord, ikaw talaga mahal ko, pero Lord, pwede ba marami kayong mahal ko? Yeah. The divided heart, sabi ni Lord, no, you love me more than anyone else. With all your heart, with all your soul. Seek after me and my kingdom. And all these things, I will give to you. But you have to love me more than anyone. You love me first. And then, it leads us to the fruitful heart. Ito yung puso na wala ng bato. After long discipleship and a long spiritual journey, wala ng tinik, wala ng galit, wala ng yabang, wala ng tampo. Naghihilom ang sugat. May mga peklat. There are scars all over the heart. But it's healed. And it's getting healed. The fruitful heart. Not perfect, but fruitful. One day, Jesus will welcome us. Welcome home, my good and faithful, not perfect, faithful servant. For He honors us when we are faithful and also when we are fruitful. Amen? Praise God. Lahat po tayo tumayo, tayo manalangin. Let's all stand and let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Ang iyong imbitasyon sa amin na magkaroon ng puso na nabungkal. The cultivated heart. The discipled heart. The heart that was healed and mentored and guided by your Spirit, by your word, and by the church. By a community of brothers and sisters who will rebuke us, who will correct us, who will equip us, who will encourage us. So that we become Christ-like. Yung aming mga marriages, yung aming mga business, yung aming mga trabaho at relasyon at pamilya ay naapektuhan ng aming mga bunga. That our lives become fruitful. That people see Jesus in us. People feel the love of God through us. Oh God, have mercy on us. Kami po ay mayroong mga matitigas na puso, matitinik na puso, mabababaw na puso. Pero Panginoon, sa totoo lang, inaayos, binubungkal mo ang aming mga puso upang sa gayon kami ay maging mga magagandang puso na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa iba.